Kinaumagahan ay nagising si Rosenda na wala sa kanyang tabi ang lalaki. Bumangon siya mula sa kama at umupo, nag-unat siya para sa maganda niyang umaga. Ang himbing naman ng tulog ko, aniya sa kanyang sarili sabay narinig niya ang pagbukas ng pintuan, at bumungad sa kanyang mga mata ang ngiti ng kanyang asawa na tila ay kay linaw ng imahe nito ngayon na parang nilulukop ng magandang enerhiya. Yes, you're right. Ang sarap nga ng tulog mo while sleeping on my chest hanggang umaga, and take note. Your snoring style is way too cute. Anito at pinagalaw-galaw pa niya ng salitan ang kanyang dalawang maskuladong dibdib, habang hawak-hawak nito ang maliit na table for bed breakfast ng babae. Nanlaki naman ang mga mata ni Rosenda at nais niyang sumigaw sa kilig. Hindi niya akalaing marunong pala si Carlos ng ganun. Ang hot kasi nitong tingnan. Kumain ka na, dahil sabay na tayong pupunta ng trabaho, wika pa nito sa kanya at masuri niyang tinitigan ang lalaki. Bakit ganyan mo ako kung titigan? Gusto mo bang subuan pa kita? Anito sa kanya at dumukot ng pagkain mula sa pinggang gamit ang kanyang daliri. Anito at pinapanganga siya nito. Kaya kung kumain mag-isa, turan niya sabay kain ng nasa daliri ng lalaki. Napangisi naman si Carlos sa ginawa nito. Rosenda is so natural simula noon magpahanggang ngayon. Pero nalulungkot ang bahagi ng kanyang puso, dahil hindi na niya ito nakikitang ngumiti gaya ng ngiti nito noon. He can't take his emotion anymore, at basta na lang niyang hinawakan ang mukha ng babae nang walang paalam at pinaharap ito sa kanya. Napatigil naman si Rosenda sa kanyang pagmuya, kahit na punong-puno pa ang kanyang bunganga, at nakapako lang ang kanyang mga nagtatakang mga mata sa lalaki. I love you, I miss you, and I miss your smile, I miss everything about you, Rosenda, taos puso nitong sambit. While Rosenda is looking at the man's face, ay masasabi niyang may katotohanan ang mga ibinibigkas nito, dahil iyon ang nakikita niyo sa mga mata nito. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya na wala ng bahid ng kahit anong kasinungalingan. Gusto niyang ibigay ang pagmamahal nito sa kanya sa pamamagitan ng halik nito, ngunit alam niya sa sarili niya na hindi niya ito magagawa sa ngayon. Rosenda, kumalma ka, hindi pwede ang iniisip mo, kailangan mong tatagan ang puso mo, huwag kang marupok. Saway pa niya sa kanyang isipan at tinanggal niya ang isang kamay nito na nakahawak sa kanyang pisngi. Carlos, hinahayaan kita na gawin mo ang lahat ng gusto mo, para mapatunayan mo na hindi nga ako ang Rosenda na hinahanap mo, kaya titiisin kita, titiisin ko ang mga kagaguhan mo ngayon, aniya rito. At sinong niloloko mo na hindi ikaw ang Rosenda ko? Alam ko, alam ng puso ko at ng mga mata ko na ikaw ang mahal ko. Alam ko Rosenda, kahit itanggi mo pa na hindi ikaw, alam ko na ikaw ang asawa ko, sabi pa ni Carlos. Carlos, hindi ako ang Rosenda mo, simple niyang sambit saka tumayo mula sa kama at bumaba ng hagdan. Subalit, hindi pa nga siya nakakababa ng hagdan, ay hindi na niya napigil ang kanyang luha, at tuluyan na itong kumawala mula sa kanyang mga mata. Napatikip siya ng kanyang isang kamay sa kanyang bibig upang hindi kumawala ang kanyang umiiyak na tinig. Napaupo siya sa hagdan at niyakap ang kanyang sarili. God knows how I want to be with you na hindi ako nagtatago ng nararamdaman ko para sa'yo, Carlos, pero kailangan kong gawin ito, kailangan kong malayo sa'yo dahil ito ang mas makakabuti para sa sanggol na nasa sinapupunan ko. Ayaw kong ilagay siya sa kapahamakan gaya ng dati, dahil hindi ko kahiya. Hindi ko na maaatim iyon, Carlos, aniya sa kanyang isipan habang nanlolomo ang kanyang puso at damdamin. Kailangan niyang magtiis sa loob ng 1 linggo na tiisin ang pagmamahal ng kanyang asawa para sa kanya, kahit na gustong-gusto na niya itong tugunan. Kailangan niyang magtiis, kailangan niyang matapos ang 1 linggo na pagpapanggap, upang tuluyan na siyang lubayan ito kahit na labag ito sa kanyang kaloob-looban. Mahirap ang mamili sa 2 taong mahal na mahal niya, pero mas mahalaga para sa kanya ang protektahan ang kanyang anak na hindi pa nakakasilay kung gaano kaganda ang mundo. Habang sa kabilang banda naman ay nasa itaas si Carlos, at nakatayo siya sa pasilyo ng hagdan looking at his wife who is crying at the ladder of his house. I'm sorry if I caused you pain and suffering, love. It's my fault why you felt that way, I'm angry at myself. I am the one who makes you cry, I'm the one who is evil to make you in pain. I know that you never trust me like how you do before, pero gagawin ko ang lahat maibalik lang ang tiwala na yon. Paprotektahan kita sa abot ng aking makakaya, pagkatiwalaan mo lang ako ulit mahal ko, iyan lang ang hiling ko. Trust me again,
Aniya sa kanyang sarili habang parang pinagpupuyos ang kanyang puso sa kanyang nakikita. Masakit para sa kanya na makitang umiiyak ang babaeng mahal niya. Pero sa ngayon ay wala siyang magagawa kundi ang nagsikap upang ibalik ang tiwala nito sa kanya. Kalaunan ay sabay ring pumasok ang dalawa sa opisina, walang imik ang babae kaya hindi na rin muna siya kinulit ni Carlos. Habang abala si Carlos kakatutok sa magiging collaboration ng kumpanya niya sa kumpanya ng Ledesma Company, ay walang kamalay-malay itong kanina pa pala siya tinititigan ng kanyang asawa na si Rosenda, agad naman itong nag-iwas ng tingin nang bigla siyang tiningnan ni Carlos, at ibinaling niya ang kanyang atensyon sa kahit saang parte ng office. Secretary siya nito pero hindi naman siya nito pinapagalaw at inuutusan, ang bilin lang nito ay, "Just sit in there, don't leave without my permission, take a rest at kahit magpunta ka lang sa CR ay magpaalam ka sa akin, I want to look after you dahil ayaw kong mawala ka ulit sa paningin ko." Yan ang bilin ni Carlos sa kanya. Gawain ba ng secretary yun? Bakit parang siya ang naging secretary ko? Ay, mali, para siyang guard ko. Hayes, hirap naman basahin ang utak niya, aniya sa kanyang isipan. Isang katok ang kumuha ng atensyon ni Rosenda at hinihintay niya kung sino ang papasok sa office ng lalaki. As in, sabi pa ni Carlos, halos malaglag ang panga ni Rosenda nang lumitaw ang sekretaryang tunay ni Carlos, ang original secretary ni Carlos who is taking a leave for next day sa loob ng isang linggo, dahil ikakasal na ito sa fiancé nito. Subalit hindi siya makapaniwala na ikakasal na ang babae dahil sa ikinikilos nito. Parang gusto niya itong sabunutan ng tudo hanggang sa wala nang matirang buhok sa ulo nito. The girl is acting so strange at hindi niya yon nagugustuhan. "Hi sir," bati pa ng babae habang may hawak na mga envelope. Nag-angat naman ang tingin si Carlos sa babae habang si Rosenda naman, ay kulang na lang ay tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan, at binabantayan niya ang magiging kilos ng mga mata ni Carlos. Paano ba naman kasi, maayos naman at kumpleto naman ang butones ng sleeve ng babae, pero kailangan ba talagang bukas ang dalawang butones nito upang ipangalandakan ang malaking dibdib nito? Kailangan din ba na malandi ang pagkaka-high sir nito? "Oh, hi too lovely, ito lang ba? Ito na ba lahat ang hinihingi kong files sayo?" Natural na tanong ng lalaki. "Yes, that's all sir," malanding wika pa ng babae sabay patong ng dalawang kamay nito sa table ng kanyang boss, showing her big chest trying to seduce the man's eye. "Aba, ang kapal, hoy, asawa ko yan," gigil na wika pa ni Rosenda sa kanyang isipan, habang nagpalipat-lipat ang kanyang mga mata sa dalawa. Aw, pasimpleng napabilog naman ang bibig ng lalaki sabay taas pa ng dalawang kilay nito na siyang hindi nakaligtas sa mga mata ni Rosenda. "You, ang landi mo, talagang gustong-gusto mo pa, ganyan ka ba talaga, Carlos?" Gigil na gigil niyang sambit at halos sugurin na niya ang babae. Nakatuwad pa kasi ang pang-upo nito na parang asong nagwiwiggle-wiggle ng buntot. Hindi pa ito nakontento at umupo pa ito sa table ni Carlos, at pilit pa nitong pinapakita ang kanyang legs sa lalaki, at halos mapunit na ang slit ng palda nito dahil sa kalandian nito. "Sir, ikakasal na ako," malanding sambit nito sabay flip ng buhok na akala mo, ay walang ibang tao ang nakakakita sa kanya kung paano niya landiin ang boss niya. "Yes, I know, you're going to marry your boyfriend, nasabi mo na nga sa akin yan," simpleng tugon ni Carlos habang napapatingin siya sa dibdib ng babae. Grrrm, dikit bagang na pagtitiis ni Rosenda sa kanyang inis habang pinagmamasdan ang dalawa. Kung isang wiggle-wiggle na buntot ang inimahe niya sa babae, kabaliktaran naman siya nito. Pakiramdam niya ay isa rin siyang asong may matutulis na ngipin at handa ng lamapa sa kalaban, napahigpit naman ang kanyang pagkakahawak sa ballpen na nagiging temper comfort niya. "Sir, sa tingin mo, masasarapan ba sa akin ang magiging asawa ko?" Malanding dugtong pa nito sabay himas ng kanyang legs while looking at Carlos in a very hot way. Tanging bigkas ni Carlos habang nagbibigay ng konting ngiti sa babae. "At ngumiti ka pa," galit na wika ni Rosenda sa kanyang isipan, at kulang na lang mamula na siya sa galit at halos umusok na ang kanyang ilong at tainga. "I can't tell, I'm not your soon-to-be husband so I don't know," dugtong pa ni Carlos sabay taas ng isang kilay. Landi, umiinit na ulong bigkas ni Rosenda sa kanyang isipan. Nag-iinit na ang kanyang pang-upo at gusto na niyang tumayo mula sa kanyang kinauupuan. "Sir, sexy naman ako diba? Maganda naman ako diba?" Malamyos na naman itong sambit sabay laro nito ng necktie ng lalaki.
Sir, kung ikaw ang magiging asawa ko, gaganahan ka ba sa akin? Dugtong pa nito at nagtaas na ng kamay si Carlos. Lovely, you know what? I'm quite a busy person, at ang tanging makakasagot lang ng mga tanong mo ay ang magiging asawa mo lang. Lovely, you are done giving the files I wanted. So, you can leave my office now, utos pa ni Carlos sa babae. Labag sa loob namang bumaba ito mula sa table ng lalaki, at nag-iwan pa ito ng kakaibang mukha na parang nadidismaya ito, dahil hindi siya pinatulan ng lalaki. Habang si Rosenda naman ay nagbubunyi ang kanyang kalooban dahil sa pag-reject ni Carlos sa secretary nito. Tumalikod ang babae at inayos nito ang kanyang palda na umakyat na sa kanyang pang-upo, at ang kanyang sleeve na luwa na ang dibdib at kitang-kita na ang black bra nito. Masamang titig naman ang ipinukol nito kay Rosenda. But Rosenda is fearless sa masamang titig nito sa kanya, bagkus ay nginitiin niya lang ito habang pinipigilan niya ang kanyang pagtawa, itinuro pa niya ang maling pagkakakabit nito ng butones kaya inirapan siya nito ng tingin. Molditang sambit ng babae sabay alis sa naturang office ni Carlos. My neck hurts, salpa ng lalaki habang nakahimas ito sa sarili nitong leeg. Rosenda, pwede mo ba akong bigyan ng kape, coffee mo ang mukha mo? Singhal pa niya rito sabay tayo mula sa kanyang silya, at lumabas din siya sa loob ng office nito na siya namang ipinagtaka ni Carlos, tanging sunod tingin na lang ang kanyang nagawa sa papalabas na babae. What happened to her? Aniya sabay guhit ng mga ngiti sa kanyang mga labi. Nakakaamoy ako ng selos, proud pa niyang sambit sa kanyang sarili, masayang masaya siya sa kanyang nakikita, masaya siya na nagseselos si Rosenda sa kanyang secretary. Lalaki siyang tao pero kinilig siyang bigla sa pagseselos ng kanyang pretending wife to be nobody. Puno ng pagkagalak ang kanyang puso at napasandal siya ng kanyang likod sa silya with a wide smile on her lips. Mahal niya ako, bigkas pa niya sa kanyang sarili. Habang sa kabilang banda naman ay naiinis si Rosenda, habang kumukuha siya ng mainit na tubig para sa sarili niyang kape. Magtimpla ka ng kape mo, kala mo hindi ko nakikita yung pataas-taas mo ng kilay mo? Nagmamasid din ako, maktol niyong sambit sa kanyang isipan. Hindi porket tinanggihan nito ang babae at hindi ito nagpadala sa tukso ay ligtas na ito sa kanya. No, naiinis pa rin siya rito habang naalala niya ang kilay nitong tumataas-taas. Pasaway kang Carlos ka, aniya sa kanyang sarili at inis niyang hinahalo ang kanyang kape. Excuse me, singit ng babae sa gitna ng pagmomoment niya. Sa paglingon niya sa kanyang tagiliran ay bumungad sa kanyang mga mata ang secretary na trying hard. Pwede maupo ka muna. I'll make it kasi may kape muna si Sir, sabi ng babae. Sir, kape ba para kay Carlos? Nako, hindi pwede. Landiin niya lang ang asawa ko, advance niyang sambit sa kanyang isipan. Sir, hindi. Ako na ang magtitimpla ng kape niya, akin na yung basong hawak mo. May kasungitan niyang sabi sa babae. Sure ka? Ikaw na ang magtitimpla ng kape? Oo, kakasabi ko lang diba? Sige, pakihatid na lang din yan sa office ni Sir Yusan. Nakiusap lang din kasi yun sa akin na ipagtimpla ko siya ng kape. Salamat. Turan pa ng babae at bigla namang nagbago ang may kataryang mukha ni Rosenda. Yusan, ano ka mo? Yusan, ulit-ulit niyang tanong. Hindi, nagbago na ang isip ko. Ikaw na pala ang magtimpla ng kape niya. Agad niyang bawi sa kanyang salita sa babae. Akala niya kasi ay si Carlos ang nagpapatimpla ng kape kaya inagaw niya ang trabaho mula rito, paiya tuloy siya, masyado kasing advance ang utak niya. At sa paglipat niya ng kanyang tingin ay bumalandra sa kanyang mga mata ang nakangiting si Carlos na kanina pa pala nakikinig sa kanya. Baka gusto mong ipagtimpla ako ng kape, masuyong sabi pa ni Carlos sa kanyang asawa. At may ilang minuto rin siyang seryosong tinitigan ni Rosenda ang mukha na para bang nag-iisip ito kung pagbibigyan ba niya nito o hindi. Akin na nga iyan, aniya at kinuha ang baso ng lalaki mula sa kamay nito, nilagyan niya ito ng mainit na tubig at tinimplahan niya ito ng kape. Ayan, aniya rito at iniabot ang kape, thanks, turan naman ito sabay hikop ng malakremang kape. Sarap papuri pa ni Carlos sa gawa ng babae, at sabay silang pumasok muli sa loob ng office nito. Kanya-kanyang bumalik ang dalawa sa kani-kanilang table nang kakaupo pa lamang nilang dalawa ay kumatok ulit ang secretary. Lovely, pasok ka. Pumasok naman ang secretary sa loob ng office ng lalaki. What's wrong? Wala naman akong pinapakuhang file sa iyo. Anong kailangan mo? Sir,
Mr. Ledesma wants to talk to you at importante raw po, anito sa kanyang boss at inilapag naman ni Carlos ang papers na hawak niya sa mesa. Nagtataka siya kung bakit naparito ang binata, gayong malinaw naman ang kanilang usapan. Lovely, let Mr. Ledesma in, and Rosenda, please go out for a moment. Lovely, look after Rosenda at huwag mo siyang iiwang mag-isa. Kabilin-bilinin pa nito sa babae. Yes sir, tugon naman ang secretary at niyaya na niyang lumabas si Rosenda mula sa loob ng office. Mr. Ledesma, wika pa ni Lovely to send him a sign na maaari na itong pumasok sa loob. Thank you, anito at pumasok na ito sa loob ng office. Mr. Ledesma, please close the door, pakiusap naman ni Carlos sa binata at sinarado nga nito ang pintuan bago lumapit sa table ng lalaki. Mr. Ledesma, akala ko ba ay okay na tayo, wala naman akong alam na may appointment ka today sa akin for important business, so, any concern? Huminga ng malalim ang binata bago tumugon, Mr. Hortaleza, it's not about our business, it's about Rosenda. Sambit nito at tumaas naman ang isang kilay ni Carlos sabay napasandal siya sa kanyang chair, habang pinagdadaop niya ang kanyang dalawang kamay without taking out his eyes from Mr. Ledesma. What about her? We already talked about her, right? And she agreed to what I want and you heard her that moment, and so now, why? Alam kong I am out of the business between you and her. At first, nagtataka ako bakit si Rosenda ang hiningi mong kapalit sa pag-invest sa nalulugi kong kumpanya. You make everything simple, Mr. Hortaleza. Noong pinatuloy ko si Rosenda sa pamamahay ko, I asked her kung bakit siya duguan, bakit siya sugatan, may pinatay ba siya, kriminal ba siya, everything I needed to ask ay tinanong ko na sa kanya. And she tell me the truth, everything that happened to her life. Your wife wants to kill her because she is your mistress. Sana hindi na ako pumayag sa gusto mo kung ilalagay mo lang naman ulit siya sa kapahamakan gaya ng dati. Wika pa ni Ramil sa tumataas na tinig, I take care of her, I gave her a second home. I welcomed her, and I can tell that she likes of everything what I gave to her. Kahit hindi yun kalakihan gaya ng mga ibinigay mo sa kanya, she pleased me to protect her for her safety and for the baby, and I will do that Mr. Hortaleza. Sana hindi na ako pumayag sa nais mo Mr. Hortaleza. Pero huli ko na naisip at napagtanto ang lahat, kung pahihirapan mo lang si Cassandra ulit, ay hindi ko papayagan mangyari ulit yon. I want to take her home with me right now, buong wika pa ni Ramil sa binata. Carlos way too angry to the man but trying to put his temper. Ano ba kasi ang pinaninindigan ng lalaking nasa harap niya ngayon, para pagsalitaan siya nito ng ganoon na lamang na parang may alam ito sa lahat, na parang napakahalagang tao ni Rosenda para rito. And what do you want to say, Mr. Ledesma? You don't want me to invest sa halos patay mong kumpanya, paninindak pa nito sa binata? I don't care, maghahanap ako ng ibang investor sa kumpanya ko, makahahanap naman ako at hindi lang ikaw ang maaaring mag-invest sa kumpanya ko, Mr. Hortaleza, may kalakasang wika pa ng binata. At ano ang gusto mo now? Kalmado pa ring sambit ni Carlos, ayaw niyang taasan ito ng boses gaya ng behavior nito sa kanya ngayon. He still didn't forget na ang lalaking nasa harapan niya, ay ang lalaking tumulong sa kanyang asawa upang mapabuti at makabalik ito sa kanya ng maayos. I want you to bring back Rosenda to me, mas ligtas siya sa akin kaysa sayo. Katagang lumabas sa bibig ng binata na hindi na napagtimpihan ni Carlos, napatayo siya ng wala sa oras mula sa kanyang silya at dumadagungdong ang mesa sa lakas ng kanyang pagkahampas dito. No, agaran niyang tutol sa nais ng lalaki, hindi siya papayag na mawala ulit sa kanyang tabi ang babaeng mahal niya. Rosenda is my wife, sa akin siya dapat dahil ako ang mas may karapatan sa kanya and no one else, malatigre niyang sambit while looking so sharp at man's eyes. Hindi naman ito inurungan ni Ramil, he looks at Carlos' eyes so sharp too. Karapatan, kahit ba mapahamak siya sa tabi mo, karapatan mo pa rin ang iniisip mo, you're so selfish then, Mr. Hortaleza, mariing sambit ni Ramil, habang nag-iinit na ang tensyon sa pagitan ng dalawang matipunong lalaki. She's my wife and you can't change that fact Mr. Ledesma, like it or not, she have to stay with me, mariin niya ring sabat sa binata. Wife, she's your wife, lasing ka ba Mr. Hortaleza? She is not your wife, she is your mistress and just a mistress, kung may dapat kang ayusin sa mga relasyon mo, ay ang relasyon mo sa una mong asawa, at hindi ang relasyon mo para kay Rosenda, ipapahamak mo lang siya. Rosenda deserves a more better man than you, Mr. Hortaleza, mariing ganti pa ni Ramil.
And who is that man, Mr. Ledesma? Ikaw, do you love my wife? Halos mamugto ang mga ugat ni Carlos sa kanyang leeg sa sobrang inis sa lalaki, while waiting him to answer his question. I don't love her, but she's my type. Matapang na tugon naman ng binata na siyang ikinatindig ng mga balahibo ni Carlos, at wala sa oras niyang kwenelyuhan ang binata, at hinila niya ito palapit sa kanya, and he looked at his eyes very sharp. Ilang sandali pang nagsukatan ang dalawa ng kanilang mga matatapang na titigan, sumuko si Carlos at binitawan niya ang kwelyo ng binata, umikot siya sa kanyang table at tumabi sa kinatatayuan ng binata. Nagpakawala siya ng malalim na hininga at isinandal niya ang kanyang hip sa table. Hindi ko alam kung anong dulot sa iyo ng asawa ko para magkaroon ka ng ganyan kalakas na determination para protektahan siya. Humahanga ako sa iyo, aaminin ko, malaki ang kasalanan ko sa asawa ko, Mr. Ledesma. Niloko ko siya, pero mahal ko rin siya, alam mo, it's just a week at pinakasalan ko na agad siya. And it's been 1 month na nagsama kami bilang mag-asawa, at nalaman na ng asawa ko ang katotohanan tungkol sa aming dalawa ni Rosenda. I choose my wife over Rosenda, dahil yun ang tama para sa mata ng batas at sa mata ng Diyos, kahit nalabag na ito sa aking kalooban. I was with my wife Allison, dahil iyon daw ang tama, but deep inside, I was lonely at hindi ako masaya, dahil si Rosenda ang mahal ko, at ang nais kong makasama. Until one day, natuklasan ko na niloloko rin pala ako ng sarili kong asawa, and entire of the year na kasal kami ay hindi pala siya tapat sa akin, he cheated on me twice sa iisang lalaki lamang. Believe me or not, Rosenda is the first ever woman I love, siya ang first love ko. I only marry Allison, dahil sa kagustuhan ng mama ko bago siya namayapa, and for the company's sake, to strengthen and widen our power. Hindi ko mahal si Allison, but I teach myself to love her, because she's now my wife and that's the right thing to do. All my life I always do what is going to be right. Rosenda is the mistake I made, but she's the mistake who made me happy and makes me feel that I am home. Na hindi ko na kailangan mamili kung tama ba o mali ang ginagawa ko. Dahil ang makapiling siya ay ang tanging tama na nararamdaman ko sa buong buhay ko. Oo, our family had a conflict too. Pinagpalit kami ng ama ko noon sa ina ni Rosenda, that's why the moment na nalaman ko na anak siya ni Lucrecia, I decided to play with her, but what happened is I ended up loving her so much. Handa akong gawin ang lahat para sa kanya, Ramil, alam kong kaya mong protektahan si Rosenda, pero ang kaya mo lang ay ang itago siya. Magkaiba ang itatago at sa pagprotekta. Also, don't get me wrong. I invested to your company hindi dahil sa ang hinihingi kong kapalit ay siya. I invested because that's my way to say thank you to you for helping my wife back on the ground at makabalik siyang maayos sa akin. I thank you for that. Now, Rosenda is pretending to be someone else, parang ayaw na niya akong makasama. Ramil, let me finish my 1 week with her. Kung ayaw na niya talaga sa akin, then it's for you na ligawan siya. Sa ngayon let me do my part and my turn. If I fail, I won't bother you sa panliligaw mo sa kanya, as long as you will love my love with her, she just like how you love the mom of my love. Sambit pa ni Carlos sa lalaki. Napatitig na lang si Ramil sa mga mata ni Carlos. It's not because sa kasunduang naisip nito, kundi ang pananalita nito kung paano nito dalhin ang sitwasyon. He can see to Carlos' eyes ang seryosong emotion sa mga sinasabi nito at hindi basta salita lang. He thinks also na baka pwede pang etaman nito ang dati nitong pagkakamali. Alright, I won't bother you for now, Carlos, pero sa oras na pinabayaan mo siya, ay kukunin ko siya mula sayo at wala na akong pakialam sa turn na sinasabi mo. Seryosong saad din nito. I got it, tugon naman ni Carlos at nagpalit sila ng magkakaibigang kamao. Sa kabilang banda naman ay pakanding-kinding kung maglakad si Georgina na para itong bibi, naiwan ang pang-upo at may subo-subo pa itong lollipop sa bunganga. Hum, kanta-kanta pa nito habang papalapit siya sa pintuan ng office ni Carlos. Kitang-kita naman ni Rosenda ang babae, kaya yumuko siya upang itago ang kanyang mukha. Nasa labas lang kasi siya ng office ng lalaki kasama ang secretary nito na nakabantay sa kanya. Akmang bubuksan na ng brat na dalaga ang pintuan ng pigilan ito ng babaeng secretary. Ma'am, hindi pa po kayo pwedeng pumasok, may kausap pa po si Mr. Hortaleza. Aw, talaga, wika pa ng dalaga sabay lingon sa secretary. Yes po, pinag-cross naman ito ang kanyang dalawang kamay sabay tumabi sa kinatatayuan ni Rosenda.
Mas lalong kinabahan ang babae at mas lalo pa niyang iniyuko ang kanyang mukha, upang hindi siya nito makilala, kulang na lang ay idikit niya ang kanyang pagmumukha sa sahig. Mas mabuting maghintay ako dito. Sambit pa ng dalaga sabay baling ng atensyon nito sa kanya, at masusi siya nitong tinitingnan at panay naman ang kanyang pagyuko. Namumukaan ni Georgina ang babaeng katabi niya, kaya tumapat siya sa harap nito at sinilip ang nakayuko nitong ulo. Rosenda, bulalas nito. Rosenda, yes, you are Rosenda. Hindi ko alam na nakita ka na pala ni kuya, ibig sabihin hindi ako namamalikmata nung nakita kita sa hotel. God, mabuti kung ganun. Alam mo ba na halos mabaliw na yang si kuya kakahanap sa'yo kung nasaan ka na. I'm glad to see you safe. Rosenda, nagagalak na sambit ng dalaga sabay yakap sa babae. Hindi niyakap pabalik si Rosenda kay Georgina, ayaw niya kasing i-justify na tama ito sa pinagsasabi nito na siya nga si Rosenda, it won't hug her at papatunayan niya lang kay Carlos na siya nga ang Rosenda na hinahanap nito, kaya she better pretend to be someone else sa mata ng lahat na nakakakilala sa kanya. Ma'am, ano ang pinagsasabi mo? Hindi po ako ang Rosenda na hinahanap ninyo, aniya sa dalaga at agad naman itong kinalas ang pagkakayakap nito mula sa kanya. She gave her questionable look. What are you talking about na hindi ko ang Rosenda na hinahanap ng kuya ko? Your face, your body, your look, your voice is really the Rosenda we know. Anong kalokohan ito, Rosenda? Dikit kilay na sambit pa ni Georgina. Wala po talaga akong alam dyan, ma'am, simpleng pagsisinungaling niya. Damn, what's happening here? Pamalditang sabi pa ng dalaga, habang gulong-gulo ang kanyang utak, at walang pasabing binuksan ang pintuan ng office ng kuya Carlos niya. Ma'am, hindi pa po pwede, awat pa ng secretary subalit inilamba lang ni Georgina ang pintuan na parang ito ang may-ari ng office. Spoiled si Georgina sa dalawa niyang kuya kaya ganun na lang ang ugali nito. Hi, Mr. Ledesma, simpleng bati pa ni Georgina sa binata at lumapit na siya agad sa kanyang kuya, Kuya Carlos. What's happening to Rosenda? She told me na wala siyang alam sa sinasabi ko, na hindi raw siya si Rosenda. I don't understand everything. May amnesia ba siya? Teretetat na tanong ni Georgina na para itong Armalite machine gun. Huminahon ka Georgina, wala siyang amnesia but she pretend to be someone else. Pero sino ba naman ang niloko niya kundi sarili niya lang? I completely know my wife and you too, sabat naman ito sa dalaga. And why is she doing her best acting? For what reason? Baka natatakot lang siyang mapahamak ulit, singit naman ni Ramil. Wait, hold on, do you know her? Tanong niya sa binata. Exactly Georgina, si Mr. Ledesma ang tumulong kay Rosenda noong wala ako sa tabi niya. Sabat naman ni Carlos, naningkit naman ang mga mata ng dalaga na naguguluhan pa rin sa lahat. You don't have to understand it all now, Georgina, too long ang kwento, dagdag ni Carlos. Alright, sang-ayon naman ito sa lalaki, but, takot siyang mapahamak. To whom? Kay Ate Allison ba? And anyway, wala pa rin bang balita sa babaeng iyon? I and my people can't find her, kaya I understand kung bakit natatakot si Rosenda to be Rosenda, kaya wala akong choice kundi ang ipagduldulan ko sa kanya ang sarili ko, sabi naman ni Carlos. Ang gulo naman, anyways, para makatulong, speaking of pinagdaldulan ko lang din ang gusto ko sa kuya ko kaya naparito ako. Kuya, pupunta kami ng Australia, happened lang naman na may best actress ka rito. Ipasyal mo siya sa Australia para sa kahit 2 araw niya lang ay maramdaman niyang malayo siya sa kapahamakan. Ang layo na ng Australia para masundan pa kayo ni Allison. Who knows? Baka ang best actress mo ay mapaamin mo na. Panghihikayat pa nito at ibinaling ang kanyang atensyon sa binata. Ikaw din Mr. Ledesma, Australia is a good break para sa mga taong stress sa kumpanya at sa life. Dugtong pa nito. Okay, nakapagdesisyon na ako. Sasama kami ng asawa ko sa Australia. Walang pagdadalawang isip na wika pa ni Carlos. Good. Kumusta po kayo Mr. Ledesma? Hindi na ako sasama. Marami pa akong gagawin.